Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Webes, low pressure area na nabuo sa may extreme northern Luzon. Tumataas ang tsansa na maging ganap na bagyo. Habang problemado ang ilang lugar sa epekto ng mga nagdaang pagbaha, ang Dinagat Islands kinakapos naman sa tubig. State of calamity idineklara na sa probinsya. Delubyo sa Nepal kung saan higit 100 ang nasawi at higit 100 pa rin ang nawawala dulot ng glacial collapse. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Lahat ng immigrant visa appointment sa Amerika ipinatitigil muna ng US State Department. Sino-sino kaya ang apektado? At ina ng Pinay leader ng Global Girl Group ng Cat's Eye na si Sofia nagbigay ng update sa kanyang anak na naka-mental health break ngayon. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Died. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, walang kita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa pangmomodus sa mga aplikante ng ahensya. Nang hihingi raw siya ng pera para sigurado umanong ma-recruit sa BFP. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Sa parking lot na ito sa Pampanga, nadakip ang babaeng may ranggong Senior Fire Officer 1 sa Bureau of Fire Protection sa NCR. Modus niyang mag-alok sa mga aplikante ng siguradong slot para makapasok sa BFP kapalit ang malaking halaga. Ikinasang entrapment operation matapos magreklamo ang isang BFP applicant na nakasundo ng suspect na magbibigay sa kanya ng 300,000 pesos na down payment. According to her, panglima na itong entrapment operation natin na to. Doon sa naunang apat, according to her, was tigwa 100,000. Pero itong panglima, ang asking niya rito was 500,000. Lumabas sa investigasyon na may dummy account sa social media ang suspect na ginagamit niya para i-contact ang mga aplikante. Pag nakapost na sa FB page ng BFP yung mga aplikante, randomly, iniisa-isa niyang kinokontak yung mga yon. So pag may sumagot sa mga yon, yun na, doon na nagsisimula yung transaction. Ayon sa PNP-CADG, mayroong kasabwat na Senior Fire Officer 3 ang suspect. Hindi muna siya pinangalanan para hindi makaapekto sa investigasyon. Si Bakna ang suspect na mahaharap sa kasong robbery extortion in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na walang bayad ang slot sa BFP. Kung may manghingi ng pera para makapasok sa ahensya, agad daw isumbong sa kinauukulan. Kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang mukha ng balita. Daan-daang aksidente ang naitala sa Metro Manila na iniuugnay sa mga lubak na kalsada. Isa sa dahilan nito ang sunod-sunod na sama ng panahon sa bansa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi lang traffic at abala sa mga motorista ang idinudulot ng mga lubak sa kalsada. May mga naaksidente rin dahil sa mga ito. Parang mga crater sa moon ang itsura ngayon ng ilang kalsada sa Metro Manila. Kung hindi ka makakaiwas, sigurado, yari ka. Alam nyo ba, nasa 300 hanggang 400 ang na-report na aksidente mula July 27 hanggang August 15 dahil lang sa mga lubak na ito. Every week po ito successive. So talaga pong kailangan i-repair. Dahil hindi lamang po yan para sa sasakyan, kundi para sa safety ng ating mga motorista. Lumala raw ang sira sa mga kalsada dahil sa halos 3 linggong pag-uulan. Kaya ngayon ang tinatrabaho ng MMDA. Every time na makakakita po ng lubak, pinapipicturan ko po yan, pinagagawa ko ng report. And kaagad po kino-coordinate sa DPWH para po magawa kaagad. Gabi naman daw madalas gawin ng road repair para hindi makaabala. Pero kung talagang delikado na, pinapayagan ng MMDA ang pagkukumpuni kahit sa araw.
yung mga urgent talaga pong i-repair na mga potholes na malalalim talaga na nakaka-aksidente, pinapayagan po namin magsagawa ng immediate repair. Yun po yung medyo mabilis lang, 1-2 oras. Habang patuloy ang pag-aayos, payo nila sa mga motorista, palaging maging alerto para sa kanilang kaligtasan sa daan. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Taringke po, hatid ang muka ng balita. Nagsimula ng makaranas ng pagulan ang ilang lugar sa Luzon. Sa Dagupan City, Pangasinan, umabot agad sa gutter deep ang baha pasado 9:00 kaninang umaga. Malakas na buhos din ng ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang morning rush hour. Kasalukuyang binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nabuo malapit sa extreme northern Luzon. At para sa update, kasama natin si John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo, John. Magandang tanghali din, Ma'am Sherry, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ano ang update? Dito muna tayo sa low pressure area. Gaano kalaki yung tsansa na tuluyan itong maging bagyo? Sa kasalukuyan po, naka-medium chance pa rin tayo. Ibig sabihin ay hindi agad-agad within the next 24 hours ito magiging isang ganap na bagyo. Pero after po nun, ay mas tataas na yung chance na ito ay maging isang bagyo at tatawagin po natin ito na pilandok. Halimbawa na mag-develop na siya sa isang bagyo. Sa kasalukuyan, nasa layong 910 kilometers po ito east ng extreme northern Luzon, particularly yung Calayan o sa Babuyan Islands. So ito ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yes, tama po, Ma'am Sherry. At inaasahan bang ito ay mas lalapit pa sa kalupaan? Actually, yung pagkilos po niya ngayon sa kasalukuyan ay pahilaga, pa-northward. So, ibig sabihin nito ay medyo bahagyang papalayo po ito sa atin. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na from northward ay magno-northwestward ito, papalapit po dito sa extreme northern Luzon. So bukas inaasahan natin na maging isang bagyo na ito. May posibilidad po. Opo, yes po, Ma'am Shelly. At may direkta ba tong magiging epekto sa ating magiging panahon? Yes po. Actually, kapag mas lumakas pa po ito sa ating assessment, ay posible na umabot pa ito ng severe tropical storm. At kapag naging ganun po yung kanyang intensity at mas naging mas akma yung kanyang posisyon para hilayin yung habagat, ikinalulungkot po natin pero may potential pa rin po talaga ito na mag-contribute sa enhancement o sa paglakas ng hanging habagat. Pero nakikita ba na posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signals dahil dito sa magiging bagyong pilandok? Although mababa po yung chance, pero hindi po natin inaalis yung posibilidad. Halimbawa po, na kumilos po talaga ito pa westward pa lalo. So may posibilidad po. Alright. So yan ay bukas pa kung sakali. Pero dito tayo sa weather system na nakakaapekto sa ating panahon dito sa bansa, habagat pa rin ba ang nagdudulot ng pag-ulan? Yes po, tama po, Ma'am Cheryl. At yun din po yung nagkakos ng kaulapan na nakakaapekto rin dito sa ating sa Metro Manila at ganoon din sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Hanggang gaano kalakas o enhanced na habagat ang ating mararanasan starting today and then the coming days? Ano-anong mga lugar, probinsya ang dapat maghanda, John? Opo, bali sa kasalukuyan po ay maulap pa lang dito sa Metro Manila. May mga chance na ng mga pagulan pero mas madadagdagan pa po ito bukas. Simula po bukas, hapon or gabi or even as early as tanghali, ay posible na makaranas na po tayo ng mga pag-ulan at magpapatuloy po yan sa weekend. Saturday and Sunday ay mananatili po na mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito po sa Ilocos Region, ganun din sa Cordillera Administrative Region, kasama po yung Central Luzon, lalo na sa Zambales at Bataan ng Central Luzon at ganoon din po yung mga probinsya na malapit po dito sa Metro Manila, Cavite, ganoon din sa Batangas and Occidental Mindoro, Palawan at ganoon din po sa ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Occidental. So that's starting Friday until Sunday, western sections ng Luzon and parts of Central Luzon in general. Yes po, tama po yan. Yung mga kapatid natin sa Western Visayas, mahahagip ba yan ng hanging habagat? Yes po, mahahagip din po sila, lalo na po yung mga probinsya ng Antique, ganun din sa Guimaras, and then yung Iloilo. Yeah, yun po yung tatlong probinsya na ito.
Maliban dito sa mga pag-ulan na nararanasan natin ay may mga kapatid tayo na nakakaranas naman ng sobrang init at tuyot ng panahon. Saan sa ang mga lugar ito? Dito po yan sa may Mindanao. Actually, may matataas na heat index tayo po na na-record sa ilang bahagi ng Mindanao. Response po yan nung El Nino. Pero parang nakakapagtaka po bakit yung Luzon inuulan ng matindi tapos yung Mindanao hindi po. Kasi po yung moisture na associated dito sa habagat ay mas nakatutok po sa Luzon. And also, magkaiba po yung timing o temporal period ng El Nino at ganun din ng habagat. Yung habagat po associated sa rainy season natin, nararanasan po natin yan taon-taon. Pero may mga taon po na El Nino, may mga taon na La Nina. So ngayon po ay El Nino at yung moisture na associated sa rainy season natin ay nakafocus po o nakatutok dito sa Luzon. As dito naman sa Mindanao, yung hangin ay hindi southwesterly. Ibig sabihin, yung hangin po kasi na nakakaapekto dito sa Mindanao ay hindi associated sa habagat, kundi galing po sa equatorial region, southerly po o galing sa south yung hangin na yan, kaya mas relatively mainit at mas konti po yung moisture. Kaya naman, ay mainit po yung nararanasan nila na mga panahon sa kasalukuyan. Problemado yung mga kapatid natin sa Dinagat Islands. Ano ba ang panahon na nararanasan nila? Well, sa Dinagat Islands po, no, may mga cases din po ng mga thunderstorm activity dyan sa may Dinagat Islands. And yung nararanasan po nila sa kasalukuyan, kung atin pong titignan dito sa ating mga AWS, ay may mga posibleng mga thunderstorm activity pa rin po. Pero generally, ay may kainitan pa rin po yung panahon. Oo, kasi ang sinasabi, 50% ng mga ilog na nagsisilbing water resources nila para sa local water district ay tuyo na. Opo, ganyan po talaga yung response kapag hindi po nakakaranas ng mga pag-ulan. At kung uulan man, mga isolated thunderstorms lang. So, kung hindi po matapat dun sa mga water reservoir o kaya yun sa mga catch basin o sa mga dam nila ay talagang kukulangan po. Katulad po nung nangyari sa atin dito sa Angat Dam recently na kung saan naka-recover naman na po. Pero, ganyan, kailangan po talaga natin na maging aware at magtipid po tayo ng tubig lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao. Sobrang init pa naman po at tatantaas po ng mga heat index na nare-record natin dito. So ito ay epekto na ng El Nino? Yes po, may ambag po o may role po yung El Nino sa nararanasan ngayon ng mga kababayan natin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Okay. Sabi mo nga ay bukas inaasahan maging bagyo na itong LPA sa extreme northern Luzon. Maliban dito, may nakikita pa ba tayo na posibleng humabol pa na mamuong bagyo bago matapos ang Agosto, bago pumasok ang Burr months? Bukod po dito sa low pressure area na minomonitor natin na posibleng maging si Pilandok, ito po yung magiging ika-5 bagyo ngayong buwan ng Agosto. Bukod po dito ay wala naman na po tayong minomonitor na magiging kasunod ni Pilandok. May mga low pressure area and tropical depression far pa po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So hindi na po natin yun babanggitin dahil hindi rin naman po ito makakaapekto sa ating bansa at hindi rin po papasok ng PAR. Pero ang main po na ating minomonitor ay yung low pressure area na binanggit po natin. Okay, so parang kalmado, magiging maganda ang ating panahon generally next week sa mga susunod na linggo so far. Pero ang kailangang paghandaan, again, ang weekend, Friday, Saturday, Sunday. Yes po, tama po yan, Ma'am Shelly. Gaano kataas yung chances of rain? Gaano karaming ulan ang inaasahan na posibleng ibuhos? Bali, meron pong 50 to 100 millimeters for 24-hour period. Ang ibig po sabihin nito ay posible yung mga localized floodings sa ilang mga bahagi ng western part ng Luzon. At ang 100 to 200 naman po simula bukas hanggang sa Sunday dito sa probinsya ng Benguet, Zambales, Occidental Mindoro at sa Bataan. Ang ibig sabihin naman po ng 100 to 200 sa isang probinsya, halimbawa po sa Benguet, kalat-kalat po ng mga pagbaha. So hindi na yung mga localized floodings lang. So may multiple areas na po yung posibleng makaranas ng mga pagbaha. And given na yung Benguet po ay bulubunduking lugar, mas mataas po yung tsansa ng mga pagguho ng lupa as compared dun sa value ng 50 to 100 millimeters.
Again, tayo dito sa Metro Manila, ano ang kailangan paghandaan at kailan? Yung mga localized floodings po ay na nakakaantala, lalo na sa mga bumibiyahe, ay posible din na by weekend ay may mga panandaliang magsara ng mga kalsada. Hindi naman po ito kasing grabe nung nakaraang Lunes no, na pinagko-compare natin na extreme rainfall event yon. So pero paghandaan po natin, i-anticipate natin na may posibilidad na may mga localized floodings na pansamantala na posible na hindi maging passable. So, i-anticipate na po natin yung mga ganitong posibilidad na mangyari. At ganun din po, kung babiyahe tayo, ay siguraduhin po natin na okay yung ating mga kung sasakyan o kaya naman kung tayo ay magko-commute, ay as much as possible, magdala po tayo ng payong o kapote naman po sa mga nagmomotor. Maraming salamat for the update, John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Isinailalim na sa state of calamity ang Dinagat Islands sa Caraga region dahil ito sa lumalalang krisis sa kanilang supply ng tubig. Kaugnay niyan, makakasama natin si Rosario Rojas Alon, Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Dinagat Islands. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Ma'am, kamusta po Yes, ang Ms. panahon dyan? Kailan nagsimula itong krisis sa tubig sa inyong probinsya? Actually, naramdaman na namin siya this June pa lang, but mas severe po yung impact niya nitong buwan na tong Agosto kasi nga 26 days na po kaming walang ulan. So, ganun po katindi yung impact ni El Nino sa AOR natin. Pakilarawan nga po sa amin, kaano na ba katindi itong krisis? Nasa anong level o status na po ang inyong water resources? As of this month, Cheryl, challenging na po yung ma-address yung domestic water supply requirements at even yung requirements natin sa agriculture, sa health and other services to the point na nag-water rationing na po tayo in selected areas. Sinisiguro na lang natin na ma-providean yung mga vulnerable sectors para at least maigapang yung mga pangangailangan. But the usual water requirements, hindi talaga kaya nang ma-provide ng aming service provider yung minimum or yung average requirements ng ating community. Yung kamusta yung lagay ng inyong mga ilog? May mga reports po na sinasabing ay parang natutuyo na yung ilang mga ilog po dyan sa inyo. Yes, Ms. Cheryl, to the point na nag-explore na tayo ng groundwater source. Ginagawa na natin yung georesistivity para maka-explore tayo ng potential water table or deep well source. At yun nga, sa ngayon, yun po yung efforts ng provincial government para ma-maximize kung ano yung potential water sources. But the usual creeks and rivers na ginagamit natin dati, marami na pong natutuyo. At kayo nga ho ay nag-deklara na ng state of calamity. Yes, Ms. Cheryl, nag-recommend po ang PDRMC Technical Working Group last Tuesday to the Sangguniang Panlalawigan para po mas ma-widen, ma-leverage yung provincial government and the subsidiary LGUs na mobilize ang available resources at makagalaw ang local government ng appropriate response and more sustainable action. At of course, we consider this as opportunity na matulungan kami sa mga organizations wherein yung bias ng services nila on water security. So yun yung kailan. Bakit po ang provincial government nag-opt na update under state of calamity ang Dinagat Islands? Gaano na ho ba karaming residente yung apektado ng krisis? Ano-anong mga bayan po ang pinaka-naapektuhan or buong isla na, buong Dinagat Islands na po? Ang pinaka-badly or like hindi na tolerable yung impact is mismo sa capital town ng probinsya, Ms. Cheryl, ang munisipyo ng San Jose. Dati pa challenge na ang local government of San Jose in terms of water efficiency, but
sa ngayon mas grabe talaga yung impact nito. So, at least 15% of the total population, even those areas and those municipalities na nagsabi na kaya pa nila, but still some of their constituents, hindi na po normal yung water source nila. Talagang to the point na nag-iigib sila ng mas malayo sa kanilang mga residence areas para lang maka-access ng tubig po. Ganun po yung situation dito. So ano na ho yung long-term plan? Paano pa para hindi na umabot sa sagaran na talaga o wala nang marasyon na tubig? Ano ang mga hakbang po ng provincial government at ng mga LGU? Well, yun nga sa sinabi ko, the purpose why we declare an state of calamity para po ang gobyerno mismo makagawa ng mga action mas sustainable, anticipatory at least ma-accelerate natin yung resource mobilization at ma-strengthen natin yung coordination and collaboration among agencies po. This would be a whole of society and whole of government efforts na po talaga. At tinignan namin, gumagawa kami ngayon ng framework na hindi current situation yung i-address for resilience to the why we para ma-zoom natin yung effort sa essential requirements po na ito. Sa ngayon ho ba, hindi pa naman po ba naapektuhan ng health sector? Well, partially, kasi nga, very critical yung sanitation requirements natin sa health. So, yun po yung isa sa pinofocus namin na ma-ensure na ma-reinforce yung requirements nila. Kasama po sila sa rationing target ng provincial government. Ano rin ho ang tugon ng national government dito sa kinakaharap niyo pong krisis? Well, sa ngayon, hindi pa namin, actually yung water concern natin matagal na po ito, but sa ngayon, I think this would be a kick-off for the provincial government to closely collaborate with the national government. 2 araw pa naman po after the declaration, we will be expecting series of meetings and consultations with the concerned agencies para po, mas maging comprehensive and workable yung mechanisms na gagawin po ng provincial government ni Cheryl. Panghuli po, ano ang ating mensahe sa mga kapatid natin dyan sa Dinagat Islands? Sa mga kasama sa mga dinagat nun, we are appealing on behalf of the provincial government. Unang-una is magtipid po tayo sa ating tubig. We adapt the recycling mechanisms in our respective households sa bawat bahay po natin. At iwasan po natin yung, in our terms, magsunog-sunog. Because we've been experiencing number of grass and forest fires in the whole province. We accounted 20 incidents already at mas nakapagpalala po ito ating sitwasyon sa ngayon. We need your cooperation. We need your discipline. And the provincial government ay taos puso pong magpapasalamat sa inyong kooperasyon and we want you na malaman ninyo na ang provincial government ginagawa po nito ang best para makaahon po tayo i-address natin itong challenge na to with our best capacity and of course in collaboration with the concerned stakeholders. Marami pong salamat, Michelle. Marami pong salamat sa inyong oras. Rosario Rojas Alon, ang DRRM officer ng Dinagat Islands. Samantala, napag-alaman na natuyuan na ng kalsada at gusali ang ilang daluyan ng tubig sa Quezon City. Sinisilip na ito ngayon ng lokal na pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng solusyon ng Quezon City LGU sa problema nila sa pagbaha. Kabilang na rito ang pag-aayos sa mga dating daluyan ng tubig. Muling sinusuri ng Quezon City Engineering Department ang mga dating creek at waterways sa lungsod. Meron kasing napabayaan, natatabunan o napalitan na ng mga kalsada at gusali. Because of the drainage master plan, napansin po natin na maraming networks po ng waterways ang
Perhaps dati waterway siya pero ngayon mga kalsada na, mga gusali na. Kabilang yan sa mga tinitingnan nilang sagot para maibsan ang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Sa ngayon, may 3 detention basin sa G. Araneta Avenue na itinayo sa NS Amoranto Avenue, Maria Clara Street at Mauban Street. Hindi pa man natatapos, nakatulong na ito para maibsan ang dami ng tubig ulang dumiretso sa drainage system ng lungsod. Pansamantalang itong nakaimbak ng higit 3,000 cubic meters na tubig ulan. May datos na po tayo kung gaano karami yung posibleng tubig ulan na dapat natatanggapin ng lungsod. Ito ay mahigit 20 million cubic meters. Pero rest assured po na tayo tuloy-tuloy na nag-aaral. Para naman sa MMDA, hindi magiging sapat ang flood control projects kung patuloy namang nababarahan ng basura ang mga drainage at daluyan ng tubig. Kailangan ng sabay-sabay na pagkilos ng gobyerno at mamamayan para matugunan ang problema sa baha. Hindi lang linis ang linis, kundi tinuturuan natin ang mga tao na ito ang nangyayari pag hindi tayo sumunod sa disposal guidelines. No? Gusto natin whole government talaga at whole community approach. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Susunod, patay sa rumaragasang baha sa Nepal, pumalo na sa higit 100. Mga nawawala, umabot na sa 400. At Pangulong Bongbong Marcos, ginawaran ng Honorary Doctor of Laws degree ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Magdaragdag na ng guidance counselor sa mga paaralan sa Marikina. Yan ay para makatulong sa pagbibigay ng intervention sa mga estudyante at matugunan ang reklamo ng bullying sa mga eskwelahan. Nagbabalik si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Matagal ng problema ang kakulangan ng full-time guidance counselor sa ilang paaralan. Kaya sa Marikina, plano itong tugunan. Isa si Ma'am Janet David sa 2 guro na guidance designate pa sa Nangka High School sa Marikina. Bukod sa regular teaching load, kailangan din nila ng oras sa guidance services para sa higit 2,000 estudyante ng paaralan. Nahati po yung time namin, kagaya ngayon, basta vacant time ko po, minsan din po umiikot din po pag recess ng mga bata para makita po na safe sila, maayos po yung dito sa school. Kaya ang Schools Division Office of Marikina City magdaragdag na ng 31 guidance associates sa lungsod. Layunin nito mapabilis ang pagtungkol sa pangangailangan ng mga estudyante. Kasama rito ang maagang pagtukoy sa mental health at behavioral concerns, pagbibigay ng intervention at pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang suliranin ng mga mag-aaral. Malaking tulong po yun kasi full-time sila, unless po sa amin may teaching load kami. Sila as full-time, mas may time po sila para sa mga bata. Bagay na iginatuwa ng mga paaralan. Malaking tulong daw ang suportang ito para sa mga estudyante. Ito na yung mga tututok sa mga bata na kailangan ng kalinga, no, about sa mental health or itong mga cases ng bullying. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Present si Pangulong Bongbong Marcos sa 58th commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila kung saan ginawaran din siya ng honorary degree. Magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie? Cheryl, tumanggap nga ng honorary degree of Doctors of Law honoris causa si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kasabayan ng 58 commencement exercises ng PLM sa PACC ngayong araw. Ayon sa PLM, ginagawad ang honorary degree dahil sa leadership o pamumuno ng Pangulo at serbisyo hindi lang sa Maynila kundi sa bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na batid niya ang responsibilidad na kaakibat nito. Inilatag din ng Pangulo ang mga pangako para sa sektor ng edukasyon gaya ng pagpapalawig ng financial assistance sa mga mag-aaral. Tinitiyak daw na makatutuntong sa kolehiyo ang mga mag-aaral anuman ang katayuan sa buhay sa pamamagitan ng free higher education, subsidy at ang tulong-dunong program. Pagkatapos ito, kaagad tumungo ang Pangulo sa Batangas para naman sa pagharap sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO.
Cheryl, sa mga oras na ito, dumating na ang Pangulo sa Batangas para nga humarap sa BEPCO. Inaasahan na kakausapin niya yung ilan sa mga membro ng kooperatiba doon para malaman yung kanilang kalagayan at ano ba yung mga kinakailangan nilang tulong mula sa national government. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Ibinagpaliban na ang briefing ng Office of the President para sa proposed budget sa susunod na taon. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, bakit ipinagpaliban nga itong budget briefing ng Office of the President? Cheryl, sa ngayon ay wala pang impormasyon kung bakit ipinagpaliban ang supposed budget deliberations ng Office of the President para sa kanilang budget sa 2027. Pero nireschedule ito sa September 1 sa susunod na Martes at nais nga sanang talakayin yung 8.2 billion pesos na panukalang pondo para sa nasabing opisina. Pero patuloy pa rin naman ang usapin ng budget kasama ang DILG at ang mas matibay na pamamahala para sa seguridad ng bawat Pilipino ang layunin nila para sa susunod na taon. Sa budget deliberations ng ahensya, aabot ng 332.5 billion pesos ang hinihingi nila para sa 2027. Mas mataas ito ng 7.1% kumpara noong 2026. Pero si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano may pahapyaw na pagtaas pa sa budget ng nasabing ahensya. Ani Valeriano, mas taasan ang pondong ilalaan para sa DILG, lalo na para pondohan ang mga programa sa ilalim ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Sa ilalim ng 2027 NEP, 39 billion pesos ang ibibigay para sa BFP, habang nasa 34.4 billion pesos naman sa BJMP. Isa pa sa mga layunin ng Fire Protection Department ang hiring ng 2,000 fire officer at pagkuha ng mga bagong equipment para sa kanilang operasyon. Sa kabilang banda, nais namang paigtingin ng BJMP ang jail management at monitoring sa iba't ibang kulungan sa bansa. Nasa 84% ang pondo para sa personal services na nagkakahalaga ng 278 billion pesos. Tumutukoy ito sa mga sahod at benepisyong natatanggap ng mga empleyado sa ilalim ng ahensya. Cheryl, nagpapatuloy din yung usapin naman ng budget kasama ang Commission on Higher Education at Presidential Communications Office. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa Senado, pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian at Senate Finance Committee Chairman JV Ejercito ang pagsiyasat sa panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa susunod na taon. Magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, kumusta ang takbo ng briefing? Cheryl, sa pagbubukas ng budget briefing ng Development Budget Coordinating Committee o DBCC, binigyang diin ni Finance Committee Chairman Senator J.B. Ejercito na pagdating daw sa panukalang pondo, dapat daw balikan ang mga basic needs o pangangailangan ng mga Pilipino at yan nga raw ang kalusugan, edukasyon, hanap buhay, seguridad at maayos na infrastruktura. Layon umano na maging isang people's budget ang 2027 budget habang tinututukan ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo. Kabilang dito ang pagbabawal sa last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee at pagpapatuloy ng live streaming ng budget deliberations. Kaugnay ng mga questionable flood control projects, iginiit ng Senado na hindi dapat maging business as usual ang budget process. Sabi pa ni Ejercito, ang dapat daw pigilan ay korupsyon at anomalya, hindi ang pag-unlad. Kabilang naman sa top priorities ang healthcare. Itutulak din ang isang comprehensive at long-term infrastructure master plan para magkaugnay ang roads, bridges, flood control, irrigation, railways at ports. Samantala, nagsimula ang focus ng DBCC briefing sa inflation. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 2 beses nang naghigpit ng monetary policy ang BSP ngayong taon para mapababa ang inflation. Pero nananatili pa rin itong mas mataas sa 3% target. Pero tanong ni Senator Erwin Tulfo, posible raw bang bumalik sa mababa sa 60 pesos ang dolyar? Ang sagot naman dyan ng BSP, bahagi ng anti-crisis measure nila ang pagpapabagal sa biglaang galaw ng exchange rate dahil hindi umano kayang ilagay ng BSP ang piso sa iisang tiyak na level gaya ng 60 pesos. Kailangan daw ng bansa ng dollars para suportahan ang ganitong intervention at maaaring maubos ang foreign reserves kung piliting i-fix ang exchange rate.
Binanggit ng BSP ang Pacsilica at Luzon Economic Corridor bilang mga proyektong maaaring makatulong sa exports bagamat maaaring magtagal bago makita ang epekto. Tinanong naman ni Senator Risa Ontiveros kung bakit mas mataas ang inflation ng Pilipinas kumpara sa ilang ASEAN neighbors. Ayon sa BSP, mas malaki ang tama sa Pilipinas dahil daw wala tayong sariling malaking supply ng langis. Cheryl, binigyang diin ng DBM sa NEP ang 111.984 billion pesos na unprogrammed appropriations na pinakamababa sa NEP level mula 2019 at katumbas lamang yan ng 1.6% ng total expenditure program. Ayon sa DBM, layon daw nitong palakasin ang fiscal discipline, transparency at predictability ng government spending. Pero mahigpit na bubusiin ng Senado yung panukalang pondo sa bawat ahensya na isasalang ngayong budget season dito sa Senado. Cheryl. Mary Mon, balikan lang natin yung mga pangyayari sa impeachment trial kahapon kung saan naglabas ng ruling kaugnay nga nitong Rule 18. Kapansin-pansin ba na mas nag-iingat na ang prosecution at defense sa kanilang mga pahayag? Tama, Cheryl. Kahapon na parehong prosecution pati defense, sinabi nila si Attorney Michael Powa sa defense, si Attorney Benjamin Tolosa naman sa prosecution na i-observe nila itong Rule 18 lalo't nagbigay na ng babala itong si Presiding Officer Chis Escudero. Ang sabi ni Attorney Powa, may urgency na raw na maghanap din sila ng ibang tagapagsalita na ng defense pero kakausapin din muna nila ng masinsina ng kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte. Kasi hanggang sa kahapon, itong si Powa ang nagsisilbing spokes pati counsel ng depensa. Pagdating naman sa prosekusyon, sabi ni Attorney Tolosa, bagaman isa siya sa mga spokesperson, tinitingnan din nila ngayon kung magtatalaga ba ng iba na o mananatiling ma'am na muna o tikom na yung bibig nitong mga nagsisilbing counsel sa prosekusyon. Kaya kahit nangungulit tayo kahapon para ma-interview yung ilan sa mga counsel ng prosecution, sinasabi nila nire-respeto raw nila ang ruling at oobserbahan nila ang Rule 18. Sherry. Aasahan ba na magtatalaga na ng ibang spokesperson ang defense team? Lalo't bahagi rin ng counsel ang kanilang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa. May napipisil na ba silang kapalit? Sa ngayon, Cheryl, wala pang binabanggit na pangalan. Pero maghahanap na raw sila. Pero kakausapin din daw muna ng defense itong si VP Sara. Sabi rin kasi kahapon sa ruling, ito yung sinasabi ng impeachment court, ilang linggo na ang lumipas na kung maaari magtalaga na nga ng hiwalay na tagapagsalita o spokesperson itong dalawang panig para nga hindi na pupunta sa punto na may natatapik na o napapag-usapan tungkol sa merito ng pagdinig. Kaya kung itong mga abogado na nagsisilbing counsel sa impeachment, mamili sila. Hindi sila magiging counsel of record or for record sa impeachment. Magiging tagapagsalita lang ba sila o magiging counsel lang sila? Ganon din naman dito sa prosecution, meron naman silang itinalagang spokesperson si Attorney Tolosa, pero aabangan natin kung magkakaroon din sila ng pagbabago sa magsisilbing spokes nitong magkabilang panig. Cheryl. Maraming salamat mo, Baljerno Merimon Reyes. 19 na araw na lang bago ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region sa Mindanao. Kaya puspusan na ang security preparations ng PNP. Magbabalita si Jazz Paredes. Jazz, kumusta ang paghahanda ng PNP? Cheryl, ayon sa PNP, nasa 98% na ang kanilang kahandaan para sa nalalapit na Bangsamoro Parliament elections. Nasa 9,435 ang kabuang bilang ng ide-deploy na pulis para sa nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14. Nakalaan ang buong pwersa para lamang sa mga duty sa araw ng eleksyon gaya ng COMELEC offices, treasurer's offices, voting centers, mga checkpoint at iba pa. Sa ngayon, halos patapos na o nasa 98% na ang kahandaan ng pulisya para sa BARM elections. Dahil nailatag na rin daw lahat ng concerned agencies ang kanilang mga preparasyon hanggang sa pagdating ng eleksyon. Ngunit mag-iiwan din daw ng puwang ang pulisya para sa mga posibleng contingency. Handa raw ang kanilang contingency plan sa lahat ng mga posibleng mangyari at mga banta. Samantala, sagot naman ng pulisya sakaling magkaroon ng insidente ng vote buying, kanilang sinisiguro na pipigilan nila ito at kakalap ng mga angkop na impormasyon at ebidensya upang makapagsampa ng kaso. Cheryl, kahapon ay nagsagawa din
ng COMELEC Final Command Conference sa Maguindanao del Norte upang i-finalize ang mga preparasyon para sa makasaysayang eleksyon. Dinaluhan nito nila PNP Chief Jose Melencio Nartates, AFP Chief of Staff Antonio Navarrete, DILG Secretary John Vic Rimulya at COMELEC Chairperson George Erin Garcia. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Isipin mo ito, may araw na ang rocket na ang lumilipad dito sa kalawakan ng Pilipinas. At may tatak, made in the Philippines. Ay, imposible o imposible? Yan ang pag-usapan natin sa araw na ito. Magandang araw po, Chinky Tanhir, ang inyong pambansang wealth coach. Nako, kapag narinig niyo po yung salitang space program, ang madalas naiisip po natin, ay nako, pangmayaman na bansa lang yan, luho lang yan. Pero alam mo ba, maraming bansa po ang yumayaman at tumuunlad dahil sa investment ng tinatawag na science at technology. Kaya tignan po natin ang mas malaking picture po Sa mga nakaraang taong unting-unti na lumalakas ang interes ng Pilipinas sa space science at satellite technology. Layunin natin na mapalakas po ang ating tinatawag na disaster monitoring para sa agrikultura, komunikasyon at scientific research. Ngayon, kung darating po ang panahon na magkaroon po tayo ng kakayahan na mag-develop at magpalipad ng ating sariling rocket, hindi lang po saranggola. Hindi lang to tungkol sa prestige, posible na rin maging investment to para sa hinaharap. Kasi ang unang advantage, mas lalakas po ang ating disaster preparedness. Isa tayo sa bansa na madalas po na mabisita po at tamaan ng bagyo. At kung mas advanced na po ang ating mga satellite at space technology, mabilis natin mamonitor ang bagyo, baha at iba pang kalamidad. So mas marami pang buhay ang maliligtas. Ang ikalawang advantage, ang pagpapalago ng science at technology. Kapag lumago ang itong space industry, lumalago rin ang demand para sa ating engineer, scientist, researcher, innovator at mas marami pong high-paying job. Mas maraming pagkakataon para sa kabataang Pilipino. Ang ikatlong advantage po ay posibleng negosyo. Bagong negosyo to. Hindi lang ang gobyerno makikinabang, pwede rin lumago ang aerospace, technology, electronics, software, manufacturing at iba pang industry. Pero kaya ba talaga natin yan? Isang pinakamagandang tanong. Posible ba? Yes, posible pero hindi madali. Bakit? Kasi kailangan malaking investment, research, mahusay na mga scientists at engineers at higit sa lahat, consistent na suporta ng edukasyon, gobyerno at syempre ng mamamayang Pilipino. Hindi ito project na matatapos sa isang taon. Ito ay malaking investment. Kaya ang tanong, hindi lang kaya ba natin? Ang mas magandang tanong ay ganito. Handa na ba tayo mag-invest sa kaalaman at teknolohiya dahil may mga bansa na nangunguna na po sa atin. Hindi sila naging mahusay overnight, nag-invest po sila ng research ng mga tao at naniniwala ako, pag tayo rin po ay nag-invest, kakayanin din natin mga Pilipino. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat na ba mag-invest ang Pilipinas sa space technology? It's the crucial stretch for Gilas Pilipinas as the window 4 of the FIBA World Cup 2027 Asian qualifiers is here. Group E action heats up as the national team faces off against Jordan on August 28 at 8:30 p.m. and taking on Iran on August 30 at 8 p.m. Two must-win games. No room for mistakes. And the World Cup hope is on the line. Rally behind the national team and witness all the action live and for free on the One Sports YouTube channel. Kuha sa video ang pagragasan ng baha
sa Nepal at sa Tibet sa China. May kasama pa itong putik mula sa bundok. Napinsala ang mga dinaanang bahay, kalsada at tulay. Umabot na sa higit 150 ang patay. Nasa 400 pa ang nawawala, karamihan mga turista mula Amerika, United Kingdom at India. Sinasabing gumuhong glacier o yelo mula sa bundok ang pinanggalingan ng flash flood. Inanunsyo ng US State Department na pansamantala munang suspendido ang lahat ng immigrant visa appointments. Ito raw ay para bigyan daan ang bagong training sa kanilang embassy at consulate employees. Una nang sinabi ng State Department nitong Martes, ang planong bawiin ang 200,000 tourist o business visas para sa mga banyagang nag-a-apply ng asylum para mapatagal ang pananatili sa Amerika. Pumanaw na ang 5 taong gulang na batang ipinanawagan po natin dito sa ating programa matapos ma-stroke. Ang kanyang pamilya muling humihingi ng tulong para mabigyan ng maayos na libing ang paslit. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nang tamaan ng stroke ang batang si PJ mula Parañaque, tinaningan ng mga doktor ang kanyang buhay. Ngayon, siya po ay pumanaw na. March 5, nanawagan ng tulong sa One Balita Pilipinas si Ronald de la Cruz para sa 4 na taong gulang na apo na si PJ. Na-stroke ang bata dahil sa tumor sa kanyang utak. Kasunod nito, tinaningan na ng mga doktor ang kanyang buhay. Buti na ibigay naman ni Lolo ang mga gusto ng apo. Sa One Balita Pilipinas, marami pong tumulong sa amin na naging sanhi ng kaligayahan ni PJ dahil nadala ko po siya sa SM, sa Bulacan, sa Laguna. Nakapagala po kami doon. Tapos nakapunta rin po kami ng Ocean Park, MOA. Nakapag-swimming din po kami sa Laguna dahil yun po yung gusto ni PJ. Kaya doon po sa mga nagbigay sa amin, maraming salamat po. May mga nagbigay pa ng laruan, bisikleta, cellphone at groceries. Nagpa-second opinion din si PJ at nabigyan ng cash assistance na Senator Raffy Tulfo at ng Parañaque LGU. Pero unti-unti pa rin nanghina ang apo. August 11, nagdiwang pa si PJ ng ika-5 birthday sa kanilang bahay. Kinausap ko siya. Sabi ko, kung hindi nila kaya, okay na ako. Kaya ko na. Kung nahirapan ka, magpahinga ka na. Yun po. Nung kinusok ko siya ng gano'n, pagdating ng mga bandang alas 10, nakaramdam na kami na parang hirap na siyang huminga. Nitong August 24, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Pero inabot pa ng mahigit 2 araw bago siya naiburol sa labas ng kanilang bahay sa may palengke. Yung kabaong niya po, oversize po para sa bata. Kaya po, kinostomize pa yung yung kabaong niya. Medyo malaki rin po yung hinihingil sa amin nung una. Kaya hindi rin po namin agad-agad na provide yung kabaong na dapat na gagamitin na dapat talaga. Ang mga kalaro ni PJ halos hindi umalis sa kanyang lamay. Lalo na ang ate Charlie ni PJ. Mahal na mahal ko po siya. Malungkot po ako. Nung lagi po kami naglalaro, wala po siya sakit. Tapos po, na-miss ko po siya. Para po sa mga kinakatawan ng ating LGU, humihingi po ako sa inyo ng
kahit konting tulong lang po para kay PJ. Sana po maintindihan nyo kung bakit kami lumalapit sa inyo. Kakailanganin pa rin po ni PJ ng maayos na living. Salamat na rin po kung sa tulong na may bibigay nyo sa amin para po kay PJ. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Makati. Nagaganap ang world-class na press conference para sa musical na The Notebook na dinala na po dito sa Pilipinas. At syempre, all Filipino ang ating ensemble cast. Kabilang na dyan si Morissette, Celeste Legaspi. At syempre, si Carla Laforte. Makakatsikahan po natin syempre after nitong press conference nila dahil showing na po dito sa Samsung Performing Arts Theater this September itong The Notebook, the musical, at syempre kaabang-abang talaga ang mga performances ng ensemble cast na ito na malay mo mag-tour din sa iba't ibang bahagi pa ng Asia. But anyway guys, bukod dyan, pag-usapan natin isa pa pong world class, ang jack of all trades ng Hollywood, ang nag-iisang si Happy Hogan ng Avengers at Marvel Cinematic Universe, si Jon Favreau. Nakausap natin siya tungkol sa kanyang bagong documentary with National Geographic na sinundan niya, kung saan sinundan niya yung mga leon ng 4 na taon at pagmamalaki niya, wala siyang AI na ginamit dito. Watch this. From Avengers to Iron Man, The Mandalorian to the animation of Lion King. Ngayon, ang hit Hulu at Nat Geo documentary na Lion naman. Circle of life talaga para sa actor, executive producer, director, at visual effects lifetime achievement awardee na si Jon Favreau. I'm used to writing and animating, and here the only thing we could do is decide what lions to follow. Everything else was as it was served to us from Mother Nature. In between Star Wars universe, sumunod sa mga leon si Favreau sa loob ng 4 na taon. Para mabuo ang obra na aniya ay kailangan mapanood ng lahat, mapabata man o matanda. At wala ni katiting na AI dito. We're not going to even paint out any airplanes, flies. It's refreshing for people to be able to look at something and have the assurance that this is something that really happened, that it's not manipulated, it's organic. Ayan. So anyway mga kapatid, ayan po mapapanood po yan syempre sa Disney Plus Philippines. Isa lang yan sa napakaraming kaabang-abang. At syempre abangan nyo rin po yung mga interviews natin dito sa The Notebook, the musical with the whole cast. At syempre, ayan, para sa mga Cat's Eye fans, 'di ba, o icons, hindi ko kayo bibiguin. Makikipagtsikahan tayo sa mommy ni Sofia na si Miss Carla Laforte. Ang napakabonggang musical na mapapanood na nga dito sa Makati starting September 3 up until September 20 sa Samsung Performing Arts Theater. Dito po yan sa Circuit Makati. So alam mo yung nakakatuwa sa mga musical ngayon, napaka-fast moving ng mga tickets, pero still at least meron pa kayong pagkakataon to get the last few seats left. Yan ang eksena ngayon ng mga musical dito, kaya sunod-sunod din po itong nagaganap. Bukod nga dito sa The Notebook, marami pa rin pong upcoming na mga show sa iba't ibang theaters po dito sa Pilipinas. Kagaya na lang rin syempre upcoming ang Harry Potter. Sa Soler naman po yan magaganap at napakarami pa pong iba. Nakakatuwa tong eksena na ito. Dito sa sphere na ito ng entertainment, ang music. Anyway guys, yan muna ang latest mula rito sa Makati. Babalikan ko lang syempre ang press conference at chichikahin natin ang buong cast. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.